product. Ang ibig sabihin niya, pag ikaw ekonomista, sinusukat mo yung performance ng isang ekonomiya sa isang taon. Kung magkano ang nagagastos ng lahat ng sektor ng ekonomiya. Yun yung sa isang side. Sa kabilang side, kung magkano yung napoproduce o kaya napoprovide na services ng isang ekonomiya. Okay? So sa lahat ng bansa, ganito ang pag-measure nila. Kaya nako-compare natin yung economy ng iba't ibang bansa. No? So, na-develop yan over time. So, dun sa expenditure side, yun yung ginagastos. No? So, ano ba yung mga sektor dyan? Yung households. Tayo mga ordinaryong tao, magkano bang ginagastos natin kada taon? Magkano ang binibili natin? Tapos yung investments, yun yung magkano yung pinapasok ng mga namumuhunan sa ekonomiya. Ikatlo, yung government spending, magkano ang ginagastos ng gobyerno kada taon para sa ekonomiya. At ang ikaapat, net export, yun yung pag-aangkat or yung pag-export natin. No? Products and services yan, walang manpower. Okay? So, yan ang GDP mo. Pag sinuma total mo yung GDP, sinuma total mo yung lahat na apat na yan, yan ang gross domestic product. Ngayon, meron nakalagay dyan na net factor income. Diba? Yung net factor income, yan yung kinikita ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa labas minus yung sa mga banyaga nagtatrabaho dito. Kaya net, may plus minus. Pero mostly yung figure na yan, OFW remittances yan. So kung makikita ninyo, last year, ang household spending, umakyat pa ng over 4%, di ba? Tapos yung investments, bumagsak na by 2%. Okay? Ang government spending, medyo umangat ng konti pero hindi nakataasan. Tapos sa exports minus imports, lagi tayo negative kasi net importer tayo. Mas marami tayong ini-import kaysa sa in-export na products. Diyan tayo mahina talaga sa pag-i-export ng mga produkto. Malakas tayo mag-export ng service which is manpower. Pero wala yan sa GDP. Nandun yan sa gross national income. Na hindi nila dadagdag sa GDP. Pero lumalabas yung effect niyan sa household spending. Kasi yung mga OFWs na nagpapadala ng pera sa mga pamilya nila, doon pumupunta sa household spending. Kaya kung makikita nyo, ang pinakamataas na growth, household spending. At yun lamang ang nagpapataas sa GDP, sa ekonomiya, yun lang. Kung titignan nyo, mahina talaga yung investments, government spending, at lalo na yung trade. So, kung tatanungin nyo kung ano yung nagtataguyod sa ekonomiya, OFWs. I mean, yung domestic, okay rin, pero hindi niya kaya magpaangat ng economy. Kung wala yung OFW remittances na yan, bagsak na ang ekonomiya. Okay? Yan yung 2025. So, dun sa baba, makikita nyo agriculture, forestry, and fishing. Yan yung supply side. Kung ano yung binibili natin, no? Bibili tayo ng isda, ng bigas, ganyan. So, kung titingnan nyo, yung agriculture, hindi rin masyadong tumataas. Ganun din yung industry, lalo na yung industry. Dati yan ang nagtataguyod ng economy. Lalo na yung manufacturing at saka construction. Pero pag titignan nyo, mababa na yung growth ng manufacturing, yung construction negative. Ang talagang pinakamalaking component ng supply side GDP natin ay ang services. So kumbaga, service-driven ang economy natin. Hindi siya industry-driven, hindi kagaya ng Japan, ng US, ganyan. Malaki ang industry components yan. Tayo hindi, kasi hindi develop yung industrial sector natin. Lalo na yung agrikultura. Yung bigas natin, di ba, ay yung bigas na inaangkat natin sa Vietnam at sa Thailand. Yung technology niyan, galing sa atin. Pero bakit sila hindi kinabang? Kasi hindi pinapansin yung kailangan ng mga farmers. Kaya hanggang ngayon, tingnan nyo, ang contribution ng agriculture is only 7.9% sa GDP. Okay. Napakaliit ng contribution. Kawawa ang farmers natin. Okay.
Punta tayo sa next slide. So dito, papakita ko lang yung fourth quarter growth, no? Yung pinakadulo. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung construction, minus 41%. Last year, ano yan, fourth quarter. Normally, fourth quarter, di ba, pinaka-active yan eh. Kasi dyan maraming bonus yung mga tao, namimili talaga, pang regalo, whatever. Or yung ginagamit nila yung bonus para bumili ng kotse, ng mag-invest sa bahay. Pero tingnan nyo, construction was minus 49%. Tingnan nyo yung investments, minus 10%. So, ibig sabihin, yung mga investors, mahina ang kumpiyansa nila sa Pilipinas kasi ayaw nila mag-invest. Kaya yung full year growth natin in 2025 was minus 2. Kumbaga, kung umakyat man nung first and second quarters, nabawi na yun. Umagsak talaga. Pero tingnan niyo yung previous years, yung naka-gray, yun yung lockdown eh. Kahit lockdown nun, yung economy natin, tumaas pa rin ng 5.7 at saka 7.6. So kasi, nung time na yun, marami pa nag-i-invest, kaya tingnan niyo yung growth nun, yung investments was 20%, 13%. So double digit pa. Pero nung nung kinalaunan, mag-umpisang 2023, bumaba na ng bumaba yung numero. Okay. Sino ba yung presidente ng 2023? Marcos. So, makikita nyo talaga yung demarcation, yung linya ng mga numbers, talagang buwan ng 2023, bumagsak talaga lahat ng mga numero. So, next slide. Ayan, mas kita dito. Kita nyo yung from 2023, talagang yung lean, yung yung growth rate, pabagsak na talaga. So, syempre, nung lockdown, bumagsak talaga yung economy. Wala na yung magagawa, walang nun eh. Kumbaga, frozen yung economy nun. So, okay lang yan. Pero nakita nyo, nakabangon din kagad. Nag 7.6% pa tayo noong 2022. Pero sayang yung momentum, di ba? Kasi may momentum na biglang nag 5.8 noong 2022. So doon ka magtataka na, bakit biglang bumagsak? Or bakit biglang nag-slow down? Kasi ang potential ng Philippines, kaya natin. Kaya nag-retire na ako 2018 eh. Sabi ko, okay lang Pilipinas. Hindi ko na kailangan ibenta. So sabi ko, sige, pwede na ako mag-retire. Tapos yan, ganyan nakikita ko, nakakalungkot. Kasi kung ano yung pinaghirapan ko na benta ang Pilipinas sa mga banyaga para makapag-invest sila dito, nang hina. Next slide. So, syempre, yung mga investors, titignan nila ang cost of doing business. Magkano yung kailangan nilang, kung ano yung gagastusin nila pag nandito sila. So, okay naman yung inflation last year, the past few years, medyo mababa. Pero pag nakita nyo yung inflation, yung pinaka-left side, pataas na siya. Pataas na inflation. Di-discuss ko pa yan mamaya. Yung peso, kita nyo, umalo na sa 60. Bababa pang value ng peso over time. And then, interest rates, double digit na naman. Next. So, ito yung sinasabi ko na dahil nga sa mataas ang gastusin dito ng mga kumpanya, hindi masyadong na-attract ng investors. Yung isang chart sa left side, yun yung net inflows. Pag sinabing inflows, yung pera nakapasok na from foreign investors. Okay, nakapasok na pera yan. Tumaas yan ng 21.8%. So, last year, bumaba pa lang 21.8%. May nagpasok pa rin, pero pagsak na compared to sa 2024. Pero itong nasa kanan, tingnan nyo, investment commitments pa lang, kasi approved foreign investments pa lang yan in 2025. Ibig sabihin, yung papasok na pera, babagsak ng 50%, malamang this year. So that's a leading indicator yan. So last year, 20%, baka this year bumagsak ng 50% yung inflows. Okay. So yan ang sinasabi ko na yung investment climate natin is very bad.
Next slide. Last year, yung ating stock market was the worst performer in Asia. So pag tingnan mo ang South Korea, ang index nila umakyat ng 78%. Tayo bumagsak ng 7%. Okay. So yun yung chart. Nakita niyo yung volatility. Parang lagare, di ba? Ganyan. Malikot yung market kasi yung iba, maasa sila na, o baka ito na yung pinakamababa, bibili sila. Hindi nila alam, may tawag dun sa economic parlance, finance parlance na bull trap. Kala nila magiging bullish yung market, pero trap pala yun kasi babagsak ko. Next slide. So year to date, this year, tignan niyo yung performance ng iba-ibang stock market sa US, Germany, ganyan. Mas hindi pa kumbaga lahat ng markets ngayon bagsak. Okay? So kung tayo aasa na may mag-i-invest this year sa stock market natin, kalimutan na natin yun kasi syempre, bagsak din ang market nila eh. So bago sila mag-invest sa ibang bansa, dun muna sila sa kanila, sariling bayan. So you cannot expect our stock market na maka-attract ng foreign investors this year. Next. Pati yung, yung tourist arrivals, kasi major source of dollars dito eh, di ba? So, tingnan nyo, Pilipinas, doon sa yung colored chart, 5.8 million. Baga if you compare it to other Asian countries, yung na-attract nilang mga turista. Diba double digit tayo, 5.8 million. So, baga dati, umabot na tayo ng 8 eh. Umabot na tayo ng 8 million. Pero dahil inaway natin ang China, okay, tsaka yung ibang bansa, hindi kumbaga yung security, safety and security, hindi malakas dito ngayon. Kasi nga, tumaas ang crime rate dahil sa drugs, no? Ayan, na-affect ang ating tourism. Next slide. Ito yung sinasabi ko tungkol sa inflation. Okay? Pag tinignan nyo yung inflation basket, itong basket na ito, kumbaga lahat ng binibili natin sa araw-araw, pumapasok sa basket na yan. Tapos tinitignan nila kung gaano ang epekto niya sa buong paggastos natin. Okay? So, kunwari, itong food and non-alcoholic beverages, 28.5% ng ginagastos natin dyan na pupunta. Susunod, housing, water, electricity, gas, and other fuels. 22%, yan ang sumunod na pinakamalaking component. Okay? Tandaan niyo yan kasi nandyan ang gas and other fuels. And then you have restaurants and accommodations. Okay? 15.3%. Transport, tandaan niyo rin ang transport, 12.8%. Personal care and miscellaneous items, 9.4%. Clothing and footwear, 5.9%. Next slide. O, ito ngayon, ang maharap sa atin, di ba? Magkano ngayon ang presyo ng gasolina, diesel, at saka iba pang fuels, no? So, yan, galing sa DOE yan, hindi yan pwedeng sabihin na, oh, fake yan, ganyan. DOE na mismo. So, diesel, over 150 pesos na yata ngayon, di ba? Ang gasolina, or, more than 80 pesos, almost 90 na. So, yun ngayon ang mag-fuel, magpapatakbo ng inflation natin. Ano ba inflation? Inflation yung pagtaas ng presyo. So, kung 0 ang inflation, ibig sabihin hindi tumataas ang presyo. Kung 1% ang inflation, ibig sabihin tumaas ang presyo ng mga bilihin by 1%. Okay. So, last year, I think 2.4% tumaas. This year, pag tinignan mo yan, di ba? Almost 100% na inakyat ng fuel, di ba? Tapos nakita niyo yung inflation basket. Pinakamalaking component doon, fuel and transport. So, ibig sabihin, ang inflation natin, from something like single digit, pwede mag-double digit. Pwede siyang mag-15 to 25% ang ating inflation. Tapos, ang sweldo, hindi tumataas. So, may imbalance ka na doon.
So, ang ibig sabihin niyan, yung purchasing power natin, bumababa. Okay, next slide. Ito yung inventory ng ating fuel, no? So, sabi ng DOE, 45 days. So, from now until 45 days, anong month yun? End of April, di ba? Mga ganun, or early March. Hanggang ganun na lang yung ating fuel. So, ang supply of gasoline and diesel will be good until mid-May. Ang kerosene, okay, ang kerosene hanggang July. Jet fuel hanggang end of April na lang. Fuel oil hanggang mid-May pa. Ang LPG hanggang April na lang. End of April. Mid-April pa lang. So, ganun nga lang kanipis yung reserves. Tsaka hindi yan government reserve, private sector reserve. Kasi wala tayong strategic oil supply. Next slide. So, ang prognosis ng mga analysts ngayon, tataas pa ang crudo. So, sa international market, ang crudo is already more than $120 or $115 per barrel. Kita niyo yung spike doon, no? So, na nag-upisa yung gera sa Middle East, ganyan ang inakyat ng crudo. Ngayon, kailan matatapos yung gera? Hindi natin alam, di ba? Kailangan tayo magdasal na matapos na yan by mid-April or pwede ba at least end of April matapos na yan. Bakit? Next slide. Tignan nyo, ang oil natin mostly galing sa Saudi Arabia, UAE, Iraq, tsaka po yung iba sa Colombia, Japan, Russia, Australia. Okay. So pero kung titingnan nyo, more than 50% of our oil supply comes from the Middle East. So kung hindi matapos ang gera doon, wala tayong masyadong makukuha gasolina or crudo. Okay. Yung gasolina natin, mostly galing sa Korea, China, kasi sila yung may refinery. Ang refining capacity ng Pilipinas very limited. Kasi ang Shell, sinara na nila yung refinery nila. Petro na lang may natitirang refinery. So, we have to import refined fuel. Kaya yan, nag-import tayo from Korea, from China. So, next slide. Next slide. Ay, hindi pala. Okay, let's go back to the previous slide. So, yung South Korea, while we are importing refined oil, ang South Korea, bumibili rin sila ng crudo na rinirefine nila sa Middle East. Mostly sa Middle East. So talagang, any which way you look at it, dependent tayo sa Middle East oil. Okay. At least most of it. Next slide. So tingnan nyo naman kung paano minamanage ang price ng gasolina dito. Bakit? Ang taas-taas ng Pilipinas. Diba? So, so far, if you compare our diesel price with the rest of these other countries, tayo yung pinakamataas. It's already up by about 97% diesel. Yung iba, below 50% ang nagdag. So you have to ask the government, bakit hindi nyo kaya nyo babayan kagaya ng ibang gobyerno? Of course, ang Malaysia, Indonesia, nagpo-produce yan ng langis. Pero, other countries, hindi naman diba? Pero bakit kaya nilang more or less cushion yung impact ng oil price increase? Okay, next slide please. So, tingnan nyo, kaya nangihina ang piso. Yung ikalawa dyan, di ba? We import a lot of mineral fuels. So, it's one of our largest importations. So, kaya pag malaki yung import cost mo, tataas din yung paggamit mo ng dolyar. So, maski may pumapasok na remittances, okay, or export earnings, liliit yung import cover. Ibig sabihin ng import cover, yung kakayanan natin mag-import. Right now, or at least as of end of February, yung import cover natin is 7.8 months of imports. Okay? So in other words, yung total import cost mo per month
kaya natin bayaran for the next 7 to 8 months. Kaya lang kung tumataas ang presyo ng gasolina, syempre yung import cost mo tataas. Okay. Kaya lalaki yung demand mo for US dollars. Kaya nangihina yung piso. Kasi malakas ngayon ang demand for US dollars. Next. So, diniscuss ko yung oil prices, no? So, anong magiging implication ito sa ekonomiya natin? Una-una yung safety and security ng ating OFWs. You know, we owe them a lot. Balita ko yung iba sa inyo dito, naging OFWs dati. Yes. Taas nyo nga yung kamay. So, ramdam nyo, di ba, kung ano yung paghihirap doon at kung paano magpundar ng pera na hiwalay kayo sa pamilya. Ano po? So, yung security nila is one of my primary concerns. So, ngayon, parang walang plano yung gobyerno sa repatriation. Kaya, buti na lang yung ibang bansa, tumutulong. So, kumbaga, sariling sika. Padala raw ng dalawang aeroplano ang Pilipinas. Ilan ang kasya sa dalawang aeroplano? Ilan ang OFW sa Middle East? Di ba? More than 1 million. So, kaya ba ng dalawa? Sabihin mo na kahit 1/10 of 1 million, which is 100,000. Kasya ba sa dalawang aeroplano? So, walang forward thinking ngayon eh. Alam na naman nila na magkakaroon ng gera kasi ako nga sa Facebook ko, as early as February, nagtatanong nga ako, anong repatriation plan ng government? Kasi may warning signs na noon ng US na gigirahin nila ang Iran kapag hindi bumigay ang Iran. Anyway, so that's one. No? Second is wide-ranging inflation that could reach double digits. Na-explain ko na yan sa inyo. Of between 15 and 25% from March until the end of the Middle East crisis. Okay. So anong tataas dyan? Gasolina, transport, electricity, pagkain. Okay. Susunod yung weak peso. So hindi lalampas pa yan ng 60. So yung interest rates mo mataas. Okay. At pwede tayo magkaroon na rotating brownouts kasi pag nagkaubusan na ng langis, anong pang-generate mo ng kuryente? I think right now, majority of our power gens are oil-fired. Konti yung meron tayong coal-fired, meron tayong hydro, meron solar, at saka may wind. Pero hindi ganun karami. It's not enough to power most of the country. Sunod, yung possible mass layoffs. Kasi tataas ang gastos ng mga kumpanya. So, pag tumaas ang cost nila, lalo na yung mga manufacturing companies because they use a lot of crude oil sa kanilang makina. So, syempre, to cut costs, magli-layoff sila. Maraming mawawala ng trabaho. And then you have heightened political instability. Syempre, pag gutom ang mga tao, syempre, next. So, kaya sa akin, hindi political discussion. So, this is an economic discussion. And it's always a very good grounding exercise para pag nag-discuss kayo, hindi lang sabihin nila, political lang yan. Hindi. Pakita niyo yung mga numero. So, ito yung pinaka-worry ko eh. Kasi, alam nyo, bata ang mga population, ang demographics natin, yung population natin, mostly mga bata. So, ang average age ng Pilipinas ay 27 years old. So, ibig sabihin, mga ano pa lang, bago pa lang pupasok sa employment. Pero kung walang trabaho, anong papakain mo sa kanila? So, nung December, which is very alarming, kasi December, December ba yun? January. January pala, umakyat ng 5.8% ang unemployment. Anong ibig sabihin yan? Almost 3 million Filipinos walang trabaho. Sa tingin nyo, tataas pa yan o bababa?
Tataas. Di ba? Tataas yan eh. Kasi may magli-lay off nga eh. Kasi nga, nagka-cut costs yung mga kumpanya. Second, we have 800 to 900 graduate, 800,000 to 900,000 graduates per year. Ngayon, kung walang investors, walang bagong trabaho. Tapos may layoff pa. So, anong trabaho naghihintay sa kanila? Tapos baka yung ibang OFWs babalik pa dito. Maghahanap rin ng trabaho. So, pwedeng umakyat yan up to 5 million this year. Pwede. I'm not saying it's gonna go there, pero may posibilidad na umakyat yan up to 5 million. So, yan ang pinaka-concern ko. Kasi maraming magugutom na Pilipino. Next slide. So, sabi ni Presidente, State of National Energy Emergency. Ano ibig sabihin yan? Supply may run out. Diba? Kasi nga, binagyan na raw niya ng sabi niya, dapat at least 30 days meron tayo. Tapos may special committee. And then, pinaintig niya yung price monitoring and controls. So, tingin nyo, meron niya yung price monitoring at saka may price control? Wala, di ba? Wala. Yung ibang gasoline stations nga, nag-aakyat bago pa. 132 na. Bago pa yung, dapat Tuesday sila mag-akyat. Yung iba, Sunday pa lang, Saturday pa lang nag-aakyat. So, walang monitoring talaga, walang control. Wala ring enforcement. Third ay, susunod is inventory monitoring. So, yan, sabi niya, 30 days. Sana ma-maintain nila yan, no? Kasi kung di talaga magkakahirapan tayo. And then, fuel subsidies for transport sector. Magkano yung subsidies nila? Ilan lang. Di ba? Tatagal pa yun. Halimbawa, tumagal ang gera hanggang sabihin mo ng July o August. Tatagal pa yung bibigay nila ngayon. Greater interagency coordination. Di ba motherhood yan? Release of ayuda. Magkano yung ayuda ng ayos? 5,000 per family. Gano'ng katagal tatagal yung 5,000? Wala. Diba? Tapos, this emergency, state of emergency, 1 year. Ang basa ko dyan, walang ngipin itong wala itong ngipin. Kasi, importante, may cushion ka eh. Kasi since wala tayong strategic oil reserve, talagang lagi mataas ang presyo ng gasolina. Kasi may scarcity. That's scarcity value eh. Kalawa, wala tayong kakayanan para magbigay ng subsidy. Next slide. So, bakit? So, yung left chart, nakikita nyo yung deficit spending, no? So, ang deficit, ibig sabihin, mas malaki yung ginagastos kaysa sa kinikita. So, hanggang ngayon, nakita nyo, after the lockdown, ang laki pa rin ng deficit ng national government. Malaki yung gastos nila. Saan napupunta yung gastos? Sa pulsa. Diba? Kasi wala talaga silang maipagmalaki na infrastructure eh. Nasa Kalita pa. Yung Bocana Bridge, hindi naman sa kanila yun. Nasa Malita. Meron sila footbridge. So, tingnan niyo yung utang. Yung sa kanan, yun yung debt to GDP. Kumbaga, pag mineasure mo yung laki ng utang compared sa yung gross domestic product, tingnan nyo naman after the lockdown, hindi talaga bumaba. At tataas pa yan kasi babagal na yung GDP natin, di ba? So, kumbaga, yung denominator mo, liliit, pero yung debt, lumalaki. So, tataas pa yung chart na yan, yung bars na yan, this year. So, kaya ba magbigay ng subsidy? Pag sinuspend nila yung energy, excise tax. Pag sinuspend nila, that's 150 to 180 billion pesos per year. Saan nila kukunin yun? Utang na naman sila.
Wala magpautang. Pag umutang sila, sigurado ba tayong magagamit niya ng mga tao? Hindi, malita ulit. So yun yung pinaka, dyan eh. Di ba? Yung governance is very bad. Kasi gumagastos sila pero hindi nararamdaman ng mga tao. Hindi nagastos. Next slide. Sa malita ng Biraw. Ikaw, may malita ka rin. So saan tayo pupunta? This year, the following years, tataas ba, steady lang, o bababa yung economy? Next slide please. Ito sabi ni Auntie Claire. Grabe. Best friend. Yung date is January 2016. Sabi niya, okay pa naman ang investment climate. Diba? Ganyan. January 2026 yan ha. Next, click ulit. Yan. January 2026, investor confidence went down, is down to just 0.9%. Galing sa Bangko Sentral yung data na yan. Okay, hindi yan inimbento. So, makikita nyo, talagang pabagsak yung investor confidence, business confidence. Siyempre, nung lockdown, bumagsak siya. Pero umakyat ulit, di ba? Ngayon, 0.9. So, parang wala rin. Wala na lang ng kumpiyansa. Wala, 15 na. So, paano ka makaka-attract? So, maski pumunta si BBM sa US, maski matuyo yung laway niya doon, hindi pupunta yung investors dito. Wala silang kumpiyansa. Next slide. O, itong perception nila sa governance, di ba? So, ang score natin is only 32 out of 100. Baba naman. Kasi, kung hindi, hanggang ngayon nga, matindi yung corruption, tapos walang Pangatlo, di accountability. ba number 1? Walang accountability. So, anong perception mo? Anong governance ang sinasabi mo? Wala. Wala ka pang napapakulong. Bad governance. Pakulong yung sarili niya. Ang gusto nila ipakulong yung vice-presidente. Okay. Sige, pakulong nila. Pero dapat magpakulong sila ng mas malalaking isda. Yes. Diba? Kung talaga may kaso sila kay vice-presidente, dapat kasuhan din nila yung mas malalaking fish, mga isda. Next slide. Ayan. Ang Ayan. nakakatakot. Ito ang pinakamatindi at isa pang worry ko kasi hindi naman matatapos yung baha. Pag dumating ang rainy season, marami pa rin mababaha. Pag tinignan nyo ngayon yung ibang bansa, yung Hawaii, Nakahanda na. yung Japan, bumabaha na ngayon sa kanila kasi matindi yung winter, so maraming snow. So ngayon natutunaw ang snow, nagiging ulap. So tumataas ang rain level. Pero wala nang flood control eh. Diba? Kumbaga, puro salita. Okay, yung ibang flood control projects, sira na. So ibig sabihin, mas malaki ang devastation this year than last year. Next slide. Dahil ito, pandemic. So ito pa yung mga questions na hindi pa nasasagot. Mag-isipan niyo yung mga sagot dyan. Ano na nangyari dun sa 1.45 trillion insertions ng Congress and Senate over the last 10 years? 1.45 trillion pesos. So, ano yun? Yung 60 billion na tinanggal sa PhilHealth. Di ba na- PhilHealth, actually hindi tinanggal, ninakaw. Ninakaw. Sinoli na ba yun? Hindi pa. Pa rin. Meron ng Supreme Court ruling doon ha. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Yung sa PDIC, ninakaw din yun. Kasi kumbaga, bawal din silang maglabas ng pera dyan eh. Kasi nga, for security yan ang mga bangko. Diba? Mas malaki pa sa PhilHealth yan, 107 billion. Hold it Yung up. Maharlika funds, ano na nangyari? Wala na. Wala pa rin balita. Wala pa rin. Sa bulsa ni Madam. So, who are truly accountable? Marcos. So, nagsalita na yung mga Marines, yung mga sundalo, ayaw pa rin nila maniwala. Si Madam. Sinisiraan yung mga nagsasabi ng Kasi tumasan. involved sila. Bakit wala pang nakukulong? At saka, will we still recover the stolen funds? No. Naibili na ng mga bahay, kotse. Grabe. Next slide. Pa-face off lang. Ito yung mga bigger questions. Can we still afford another 2 years of the BBM? So, No.
No. No, Next no, no, no. question. Will massive corruption continue? Yes. Yes. As long Next as sila pa question. rin. Will BBM and his cohorts give up his power behind the president? No. No. Sa tingin nyo, will we have a fair election? No. Kasi Cheating. smart money. O bakit kayo maasa sa 2020? Laban. Ayun, no. Laban. So, yun yung tanong ko sa akin, parang tanong ko yan, kaya pa ba natin the next 2 years at saka aasa ba tayo sa 2028 kung alam natin that he is not willing to step down? Yes. Bakit ayaw niya mag-step down? Kasi pwede siya Makulong. makulong. Makulong kasi sila. Sila. Next, Hindi pa nagsawa. can one woman overcome and repair the massive damage? No. Need not. No, kailangan kasama tayo. Tulungan. So, hindi kaya ng isang tao. Yes. Kailangan sama-sama. Kailangan yung mandate ni Maybe. kung sino man yung magiging presidente. Siyempre, most likely right now, dahil na mataas ang approval rating niya, is vice president. Pero kaya ba niya? Kaya. So, kailangan talaga tulungan natin. Tulungan Kasama natin. tao. So, hindi manggagaling sa isang tao. Gagaling yan sa buong bansa. So, with that, I'd like to end my presentation.